Magandang umaga po muli mga kapatid. So dumako na po tayo sa ating mensahe po sa umaga pong ito. Ang ating mensahe po patungkol sa panalangin. Ito pong bahaging ito ng ating pag-aaral ay mahalaga. In other words, ang panalangin po ay kinakailangang bahagi ng ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Hindi ito ba isang bagay na ginagawa lang natin kung meron tayong kailangan sa Diyos? Pero nararapat na tayo po yung manalangin sa Diyos, mga kapatid. So itong ating magiging pag-aaral po sa mga pong ito. Ang Diyos at ang tao, makita natin. Meron pong relasyon yan, di ba? Tayo po yung mga anak ng Diyos. In other words, kung tayo po ay naging mga Kristiyano, tayo po yung naging mga anak ng Diyos. Dito po sa King James, New King James, yung mga lumang saling, ang nakalagay ay sons of God, ganyan. Yung mga modernong tao, ayaw nila yan. Sa mga bagong salin, you are all children of God. Pero bagamat ang nakalagay dito po ay sons, ito po ay generic. In other words, sino mga anak ng Diyos? Sa Tagalog kung kayo mga anak ng Diyos, ganyan. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. So, nung tayo po sumampalataya, nung tayo na bautismo, binis natin sa Kristo, pero tayo naging mga anak ng Diyos. So, nagkaroon tayo ng relationship sa Diyos bilang ating Ama. Yung mga born again, yung mga Pentecostal, in-emphasize nila yung personal relationship, ito yun. Pero sila ang walang relasyon sa Diyos. Dahil di man sila naniniwala sa bautismo. Kung tayo na bautismuhan, hindi lamang natin ibinis si Kristo, tayo naging mga anak ng Diyos. So meron tayong relasyon sa Diyos bilang Ama. Walang pagkakaiba sa relasyon natin sa ating mga physical na Ama. Ganun ang relasyon natin sa Diyos bilang ating Ama. Kaya meron tayong karapatang tawagin siyang Ama. Sa Romans chapter 8 verse 15, For you did not receive the spirit of bondage again to fear. Yung pong bondage, ito ang ating paging alipin sa kasalanan. Kaya tayo natatakot kanya. But you received the spirit of adoption by whom you cry out, Abba, Father. Isa itong spirit po rito, hindi tumutukoy sa Espiritu Santo. Kalagayan kanya. Hindi tinanggap ang kalagayan ng pagkalipin, kundi tinanggap niyo ang kalagayan ng pagkakupkop. Yan ang ibig sabihin ng talata. So tayo kinupkop ng Diyos bilang kanyang mga anak. Dalawang paraan ng pagiging anak. Ikay pinanganak o ikay kinupkop. Tayo naging anak ng Diyos dahil tayo kinupkop ng Diyos nung tayo po ay sumunod sa Ebanghelyo. Kaya meron tayong karapatang tawaging Abba, Father. Ito salitang Abba, ito po ay merong personal touch sa salitang Grego, ano po? Meron tayong personal relationship bilang sa Diyos bilang ating Ama. So, tandaan natin, yung relationship natin sa Kanya bilang Ama ay talagang Ama. Katulad na maama natin sa laman. Yun ang makikita natin, relasyon natin nung tayo po'y nabautismohan, nung tayo sumunod sa Ebanghelyo. Tayo naging mga anak ng Diyos. Ang Diyos ay nagkikipag-usap sa atin. Pero hindi tayo wala tayong napapakinggan maliit at tinig. Walang gano'n. Kundi siya nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon. Noong unang panahon, ang Diyos ay nakikipag-usap sa mga propeta. Moses, David, etc. Sila yung mga propeta. Sila yung tagapagsalita ng Diyos. Who God at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets. Sa panahon na ito, hindi na gano'n. As in this last day, spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the world. So, ang Diyos, ang Ama, ay nakikipag-usap sa atin sa pamagitan ng ating Panginoon. Lahat ng mga bagay na gusto sabihin sa atin ng Panginoon ay naisulat na sa Bagong Tipan. So, pag binabasa natin ang Biblia, hindi lang tayo nagbabasa. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin.
Sinasabi ng Diyos ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng bagong tipan. So, yun ang komunikasyon ng Diyos sa atin. Kung expect po natin, nakakausapin tayo ng Diyos personally, na meron tayo nakapakinggang tinig, hindi totoo yun. Siya nakikipag-usap sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang katanungan, paano tayo nakikipag-usap sa Diyos? Kasi meron tayong relationship. Ang relationship ay nagiging mabungang relasyon kung merong komunikasyon. Siyempre, kailangan kayo mag-usap. So, paano tayo nakikipag-usap sa Diyos? Alam natin, siya nakikipag-usap sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Paano naman tayo nakikipag-usap sa Kanya? Hindi na pwede na tayo kanyang mga anak na hindi tayo nakikipag-usap sa Kanya. Hindi na maganda yun, di ba? Katulad ng ibang mga bata, hindi na kinakausap ang kailang mga ama pag may kailangan lang. Hindi naman gano'n. Kailangan tayong makipag-usap sa Diyos bilang ating Ama. Sa paanong paraan. Yun ang panalangin. So tayo nakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Katulad ng isang anak sa kanyang ama. Tandaan natin yun. Hindi tayo nananalangin na memorize na panalangin. Hindi. Tayo nananalangin bilang anak sa kanyang ama. Kung anong gusto mong sabihin sa iyong ama, sa ating mga nasa langit, sinasabi natin yan sa pamamagitan ng panalangin. Hindi yung formal na pagsasalita. Hindi. Ito yung paglalahad ng kaisipan at damdamin sa Diyos, sapagkat siya ating Ama. May sabihin, gusto ng Diyos yun. Kapag hindi tayo nananalangin, ay ayaw ng Diyos yun, mga kapatid. Tingnan ninyo. Dito po sa Apocalypse, chapter 5. Dito sa Revelation, chapter 5, verse 8. Yung mga gumagamit ng panugtog, ginagamit nila itong talatang ito, hindi nila naintindihan. Tigbasahin natin. Pagkakuha niya sa aklat ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nagpatarapa sa harapan ng kordero. Nang bautisay may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng insenso na siya mga panalangin ng mga banal. Yung mga tao, di siya nasabi dito, 24 na matatanda. Meron silang hawak na alpa at mangkok na ginto. Kanya. Kung yun ay tutugtugin mo, paano mo gagawin? Kahawak mo yung mangkok sa kabila, paano mo tutugtugin yung alpa? Kung kayo po'y nagkaroon na kayo ng pagkakataon na makinig sa pagtugtog ng alpa, ito ang pinakamagandang tunog ng instrumento na maririnig mo. Yung piano, magandang pakinggan yun. Pero mas magandang pakinggan pa yung alpa. Nagkaroon po ako ng pagkakataon one time, ako'y nasa SM Clark, tapos meron akong napakinggan na magandang tunog. Natignan ko doon sa, para bang doon nila ginagawa yung activities, may nagtutugtog ng alpa. At magandang pakinggan. At yung mangkok na naginto na puno ng insenso, ang insenso ay magandang amuyin. Kanya. Ano yung dalawa na yun? Ano yung alpa at yung mangkok na ginto na puno ng insenso? Sinasabi ng talata, ito yung mga panalangin ng mga banal kanya. Hindi ito literal na alpa, hindi rin literal na insenso. Nilalarawan lang ng talata ngayon sa Diyos kung ano yung panalangin natin. Ito'y maganda sa kanyang pakinig, katulad ng alpa, at ito'y masarap sa kanyang pangamoy, katulad ng insenso. So sinasabi sa atin, inaasahan ng Diyos ang ating mga panalangin. Sabihin, inihintay ngayon na tayong manalangin sa Kanya. Yun yung mahihintay natin. Dito po sa Colossians 4:6, basahin po natin. Dito po sa Colossians 4:6, nagbibigay tayo ng mga kahilingan, request. At, siyempre, pasalamat. Lahat ng mga bagay na mayroon tayo, galing lahat yan sa Diyos. 4:6. 16 siguro po ito. Philippians to, Philippians. Dito po sa Philippians 4:6. Kasi nagkakamali tayo ng talata. Basahin po natin. Huwag kayong mabalisa sa namang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin
at pagsamo na may pagpapasalamat, yan, request na may pagpapasalamat, ay paalam ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. So, yun ang pribilehe natin, di ba? Tayo manalangin, tayo sa parang na pagpupuri, at pagpakilala ng ating kahilingan na may pagpapasalamat. So, yun ay karapatan lang natin bilang mga anak. In other words, yung hindi mag-Kristyano, hindi pakinggan ng Diyos yan. Kahit ano bang panalangin ang gawin nila, hindi sila pinakinggan ng Diyos. Hindi siya interesado sa kanila. Interesado lang siya sa atin. Kasi tayo kanya mga anak, di ba? Kahit naman sa larangan ng sanglibutan o physical, interesado ang ama sa kanya mga anak. O ano sasabihin nila, babalita, interesado siya. Yung sa mga anak na may anak, hindi siya interesado ron. Hindi man niya mga anak yun eh. Yun yung anak na may anak. So, ganun din po makita natin sa ating ama na nasa langit. Dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 1. Alam ninyo ang lawak ng kapangyarihan ng panalangin. Katulad po ng panahon natin ngayon, hindi naman tayo namumulitika, pero kailangan natin ipanalangin na yung mga mamumuno sa atin, yung mga mabuting mamumuno. 1 Timothy chapter 2 verse 1. Una sa lahat, at isinasama ko na gawin ninyo ang mga paghiling, ang mga panalangin, at pamamagitan, at pagpapasalamat. Lahat ng may panalangin. Pag tayo may hiling, inipanalangin. Pag tayo po ay namamagitan, inipanalangin. Pag tayo nagpapasalamat, ano yung panalangin sinasabi doon? Ang panalangin ay isang uri din ng pagpupuri sa Diyos. Dinadakilan natin siya sa ating mga panalangin. So verse 2, patungkol sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan, upang tayo mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Ang makikita natin, ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos ay para sa ating mga Kristiyano. Particularly, kahit yung mga namamahala sa pamahalahan, generally, binigay sila ng Pilipino yan, pero particularly sa ating. Nasabi niya, ipanalangin natin yung mga nanungkulan para sa para tayo mamuhay, kaya sino tayo? Mga Kristiyano. Para tayo mamuhay at tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. So yun ang scope ng ating panalangin, makikita natin. Ganun ang kapangyarihan ng panalangin ng mga anak ng Diyos, mga Kristiyano. Sino ang ating ipapanalangin? Number 1, yung mga nag-uusig sa atin. Ito po ang makikita nating mga Kristiyano, na dapat nating ingatan ng ating mga puso minsan, kahit yung mga musik sa atin, kahit ang ating magkahaway, kailangan natin sila ipanalangin. Basahin natin sa Matthew chapter 5, verse 44. Ito po ang ating matutunghayan. Ibig sabihin, kahit ang ating magkaaway. Basahin natin sa 43, 44. Narinig yung na sinabi, ibigin mo yung kapwa at kaputan mo yung kaaway. Doon sa kaharian, sa isang physical na kaharian, pagkaaway ng kaharian, kaputan mo yun, di ba? Pero sa isang spiritual na kaharian, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin nyo yung magkaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo kanya. Sabi, dalangin natin umuusig sa atin. Bakit? Magbago sila. Para minto na sila pag-uusig sa atin. Yung mga taong binamaltrata tayo, ibig siya, binubuli tayo. Anong ginagawa sa atin? Ito po sa Lucas, chapter 6, verse 28. Basahin po natin. Lucas, chapter 6, verse 28. Ito ang ating mababasa. Ito, review ko po ito. May ibang mga talata. Taliwas eh. Inaayos ko. Ito sa Luke chapter 6, verse 28. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo at ipanalangin ninyo ang mga umapi sa inyo kanya. Bakit natin ginagawa yan? Para mawala yung pot sa ating mga puso. At matulungan natin sila na magbago pag pinapanalangin natin sila. Di ba? Hindi naman natin siya pinapanalangin para mamatay na sila. Hindi naman. Sa lahat ng mga banal, ipanalangin natin sila. Hindi lamang yung mga kapatid na kasama natin sa kongregasyon, kundi sa lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon sa lahat ng tao. Dito po sa Efeso 6:18. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon, sa bawat panalangin at pagsamo,
at sa mga bagay nito ay magiganda na may buong pagtsatsaga at pagsusuma para sa lahat ng mga banal. Kasi pinapanalangin natin ang lahat ng mga banal. Bakit? Katulad natin sila. Dumadanas tayo ng mga pagsubok at paghihirap dahil sa ating pananampalataya. Kaya siya panalangin. Ibinasa natin kanina, ipanalangin natin ang lahat ng mga tao. Kristiyano o di Kristiyano. Ulitin po natin. Mas kompleto po yung ating pagbabasa. Una sa lahat, ay sinasama ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan, mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao kanya. So, kailangan natin ipanalangin yung mga namumuno sa verse 2. Ipatungkol sa mga hari at lahat na nasa mataas na katungkulan. Panalangin natin sila na maging maayos sa kailang mga kaisipan at mamamahala. Hindi para magkaroon tayo ng ayuda, hindi. Hindi na trabaho ng pamahalaan actually. Para magkaroon ng kahisan, kapayapaan. Patungkol sa mga hari, sa lahat na nasa itaas, nakatungkulan ng pagtay mamuhay na tahimik at payapa, sa buong kabanalan at paggalang. Yun ang ating ipinapanalangin. Dahil kung magkakaroon ng kaguluhan sa ating bansa, ay di tayo makapaglilingkod ng maayos sa Diyos, di ba? Verse 3, ito'y mabuti at kaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Kung tayo na nangalangin para sa lahat ng tao, ito'y mabuti at kaya-aya para sa Diyos. Ipanalangin po natin yung mga nagpapagay na ipangaral ang salita ng Diyos. Dito sa Panginoong Thessalonica, chapter 3, verse 1. Katapos-tapusan, mga kapatid, idalangin nyo kami. Upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at malati na tulad din sa inyo ngayon. Panalangin po natin ang sumikap na ipangaral ang salita ng Diyos. Sa James 5:16, ipanalangin natin ang isa't isa. Lalo na kung may kapatid na naliligaw, etc. Basahin natin sa verse 16. At makikita nyo rito ang bisa ng panalangin ng isang Kristiyano. Kaya ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin nyo isa't isa upang kayo gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa kanya. Bakit makapangyarihan at mabisa? Sapagkat pinapakinggan tayo ng Diyos. Sa 1 Peter chapter 3 verse 12, tayo lamang ang pinapakinggan ng Diyos. At ito'y nakasulat sa Biblia. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon nasaan? Nasa mga matuwid kanya. At ang kanyang mga tenga ay bukas sa kailang mga panalangin. Ang Diyos walang matang katulad natin. Hindi naman sa pisikan ng nilala. Wala siyang tenga katulad natin. Pero pwede tayo makita at pwede tayo marinig. Siya isang espiritu. So, sabihin, sa atin lang siya interesado. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama. Kung hindi ka Christian, hindi ka pakinggan ng Diyos. Sa pangalawang at pangatlong para sa ating ikaulat. Siyempre tayo po yung nagpapagal sa mundo ito. Maraming bagay natin ginagawa sa ating trabaho, sa ating pangangaral ng Ebanghelyo. Ang matanda kay Gayo, na minamahal na at iniibig at sa katotohanan, minamahal aking idinadala na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka. Pinapanalangin natin na tayo mapabuti sa anong bagay natin ginagawa. Magkaroon ng kalusugan kung paano nasa mabuti rin kalagayan ng iyong kaluluwa ngayon. Siyempre, nandito tayo sa mundo at mayroon tayong ginagawa. Pinapanalangin din natin na tayo patnubayan, tayo mulat sa ating ginagawa at sa ating kalusugan. At siyempre, ipanalangin natin ang ating mga sarili. Ipanapanalangin natin ng iba, kailangan din po natin ipanalangin ang ating mga sarili. Ito sa Matthew chapter 7, verse 7, ito po ang ating matutungay at mababasa, mga kapatid. So, huwag natin kalimutan ipanalangin ang ating mga sarili. Umingi kayo at kayo bibigyan. Umalap kayo at kayo makatagpo. Tumuktok kayo at kayo mabubusan. Kailangan tayong panalangin ng ating mga sarili sa Diyos. Mga bagay nating hinahanap, kailangan, etc. At pakinggan tayo ng Diyos. So, tingnan niyo ang kapangyarihan ng panalangin. Yan, ang bisa ng panalangin at ang kanyang aspekto ng panalangin, scope ng panalangin na magagawa pag tayo nanalangin sa Diyos. Tayo nagpupuri,
Pinipigyan natin ng kalagayan ng Diyos, pero meron tayong nagagawa para sa ibang tao, para sa ating sarili rin, sa pamagitan ng ating mga panalangin. Kailan tayo manalangin? Pag meron tayong kailangan sa Diyos. Hindi basahin natin ang Biblia. Pray without ceasing. Hindi po ito literal na yun na lang gagawin mo, hindi mo na tayong ginawa. May talinhaga na tinatanay hyperbole, exaggeration. In-exaggerate ni Pablo, huwag kayong umitong manalangin ka. Hindi yan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin, palagi tayong manalangin. Regularly. Constantly. Sa Revised Standard Version, ang sabi niya, pray constantly. Ganyan. Palagi tayong manalangin. Sa Colossians 4:2, kanya, continue earnestly in prayer. Earnestly, sabihin, masigasig. Being vigilant in it with thanksgiving. Doon sa mga Roman Catholics, pag sinabi nilang vigil, anong ginagawa nila? Nananalangin sila hanggang sa madaling araw. Vigil nga nila Hindi sila umihinto. Kaya lang, wala namang kwenta yung dinadalangin nila kasi paulit-ulit lang, Elmer, Alpad, Rorby. Hanggang mapagod sila. Vigil ang tawag doon. Pero hindi masama yung maging vigilant tayo sa panalangin. Palagi tayong manalangin na may pagpapasalamat. So, yun ang kailan tayo manalangin. Palagi tayong manalangin. Kailangan natin palaging makipag-usap sa Diyos, bigyan tayo ng lakas. Hindi lamang ito nananalangin pag meron tayo nasa kapahamakan tayo, nagkakasala. It's a way of life. Ito yung ginagawa natin palagi. Bahagi ng buhay natin bilang Kristiyano. Ang ating Panginoon, palagi siya nananalangin. Tandaan niyo, hindi siya nagkasala. So, hindi siya nananalangin para patawarin siya ng Ama. Pero palagi siyang nananalangin. Ang nakikipag-usap sa kanyang Ama. Yun ang kagawian ng ating Panginoon. Dito sa Marcos, chapter 1, verse 35. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar at tungo na nanalangin kanya. So, ibig sabihin, ito yung ugali ng Panginoon. Mas isipin nyo, madilim pa, madaling araw kanya, nanalangin siya. Wala nakakita sa kanya. As much as possible, pag nanalangin tayo, personally, wala nakakita sa atin. Iba naman yung panalangin natin sa loob ng kongregasyon. Siyempre, may makakita sa'yo. Pero hindi ka nananalangin para sa sarili, tayo nanalangin para sa lahat. Dito rin po sa Lucas, chapter 5, verse 16. Subalit umalis si Jesus patungo sa ilang at nanalangin. Palagi ganun ang ginagawa ng Panginoon. Palagi siyang nananalangin sa kanyang Ama. Yung mga Kristiyano, ganun din. Sa Bagong Tipan, palagi silang nananalangin. Nung bago na itatag ang iglesia, sa Luke chapter 1, at ang mga alagad ay nagkatipon sa isang lugar. Anong ginagawa nila? Sila yung nananalangin. Basahin po natin. Sa Acts chapter 1. Dahil napunta sa Luke. Sa Acts chapter 1, verse 14-15, sila nagkatipon sa isang lugar, sa isang kwarto. Upper room, actually. Actually, nananalangin doon. Number 1, dahil wala na yung Panginoon. Yun lang kasama. Siguro para magkaroon sila ng kalakasan ng kailang loob, kaya sila po ay nananalangin. So, ito po, basahin natin na parang ang hirap pagganap na ngayon pag matanda ka lang. Dito po, verse 14. Sama-samang itinalaga ng lahat ng mga ito ang kailang sarili para sa pananalangin. Kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid. Sino may sabi na si Virgin Mary ay nanatiling birhen? May mga anak si Maria kay Jose. May sabi nito. Sa ibang talata, binanggit mo yung mga pangalan. Verse 15. At ng mga araw na ito, tumindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid, sinabi, at nagkakatipon ng maraming tao na may 120 niya. 120. Anong ginagawa nila? Sila na lang. Yung mga naunang mga Kristiyano, sa verse 42 ng chapter 2, nanatili silang matibay sa turo, sa mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Nung nagkaroon po ng problema sa Jerusalem, tungkol po sa pagtulong ng mga baing bao, nagtalaga ang mga kapatid ng 7 tao. Para sabi ng mga apostol, sa chapter 6 verse 4, samantalang kami bilang aming bahagi
Ang bahagi niyo kanya, kayong bahala sa pamamahagi. Ang bahagi namin kanya, samantalang kami bilang aming bahagi, ay mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod sa salita. At makapagpili na sila ng mga tao, sa verse 6, kailang pinaharap sila sa mga apostol, at sila'y pinanalangin at pinatong kailang magkamay sa kanila. So ito'y kailang gawain. Kaya yung mga talatang yan, makikita natin, yung mga natitirang talata, yun yung mababasa natin. Ang mga kapatid, ang mga Kristiyano, ay nananalangin. Bahagi ng kailang pagiging buhay Kristiyano, kailang panalangin. Nakikinig ba ang Panginoon Diyos sa ating panalangin? Kamisan kasi meron tayong kahilingan ng Diyos. Isang particular na kahilingan na parang hindi niya binigay. Inisip natin, hindi man nata nakikinig sa akin ng Diyos. Eh, nakikinig ang Diyos. Nakasulat sa Biblia. Sapagkat dapat tayo magtiwala ng Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin at siya sumasagot. Siyempre, nakikipag-usap tayo eh. Bakit di tayo sasagutin ng Diyos? So, 1 John chapter 5, verse 14. Now, this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, yun ang problema natin. Humingi tayo ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban niya. Pero kung isang bagay ayon sa kanyang kalooban, ang sabi ni John, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. Ito po isang biro pero totoo. Isang tao na nasa bubungan niya, dahil lumubog yung paligid niya, nanalangin sa Diyos. Tulungan mo ako, Diyos, kanya. Kaya mayroong helicopter na umarap sa kanya, sabi niya, sumampa ka na. Hindi kanya. Pangalawang helicopter, kanya. Hindi kanya. Tapos sabi niya, ba't hindi mo tinulungan, Diyos, kanya? Dalawang helicopter binigay ko sa'yo, hindi ka pumunta kanya. So hindi tayo tumitingin sa isang literal na sagot. May parangan ng Diyos na sinasagot niya ang ating mga panalangin na hindi natin napapansin. Pero pag tinignan natin, pinakinggan niya tayo. O kaya, hindi niya bibigay ang ating kahilingan dahil hindi napapanahon. O kaya, hindi niya bibigay ang ating kahilingan dahil hindi makabuti para sa atin. Pero nakikinig siya at sumasagot siya sa ating mga panalangin. Dahil, ibinasa natin kanina, for the eyes of the Lord are on the righteous. Lagi siya nakatingin sa atin. And His ears are open to their prayers. So nakikinig siya sa ating mga panalangin. But the face of the Lord is against those who do evil. Kailangan nating isipin, ibinasa natin kanina. Pag tayo nanalangin na ayon sa kanyang kalooban, yung panalangin natin parang magandang tunog ng alupang niya. At para mabagong amoy, katulad ng insenso. Inihintay niya yun. Sabi, nalulugod siya pag tayo nananalangin. At nakikinig siya sa atin. So James chapter 5 verse 16. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Si Elijah, and he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. Ganun nakikinig ang Diyos. Pag nananalangin ay matuwid na tao, pinapakinggan ng Diyos. Sa verse 22, I desire therefore that the man pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Yan ang kalooban ng Diyos. Gusto niya nga tayo manalangin kahit saan. Pag tayo mayroong bigat na nararamdaman, manalangin tayo. Sa 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He cares for you. Ayan. Ang katotohanan, ang Diyos lamang, ang ating Panginoon at ang Diyos, ang Ama sa langit, silang tunay na nagmamalasakit sa atin. Tunay. Sa mga tao, hindi sila sakdal. May limitasyon. Pero ang Diyos, sabi niya, for He cares for you. Kaya kung meron tayo sa nalain, manalangin tayo sa Diyos, pinakinggan tayo ng Diyos. Kaya kailangan natin hintayin ang panahon niya. Meron siya sariling panahon ng kanyang pagsagot at pagtugon sa ating mga panalangin.
Sino na sumasagot sa ating panalangin ayon sa kanyang kalooban? Meron siyang panahon. Katulad po ni Abraham at ni Sarah. Pinangakuan si Abraham at si Sarah na sa kanilang anak ay magkakaroon sila ng anak at doon ang pangako, doon sa anak nila. Tumatagal ang panahon at si Sarah ay baong. So ang ginawa ng dalawa, binigay ni Sarah ang kanyang alipin si Hagar at sinipingan ni Abraham at sila nagkaanak. Sabi ng Diyos, hindi yan. Hindi yan ang magiging tagapagmana mo kanya. Kundi, galing kay Sarah. Doon sa Genesis chapter 17, ang sabi ni Diyos kay Abraham, sa ganitong panahon kanya, ay magkakaanak si Sarah kanya. Nung marinig ni Sarah, tumawa siya sa sarili niya. Sa tanda kong ito, kanya, at tanda ng aking Panginoon, ay magkakaroon pa kami ng kasiyahan, ganyan. Dahil si Sarah, naintindihan si Abraham, sa daan na. So si Sarah, wala na yung ugali ng kababaihan. Hindi na siya pwede manganak sa natural na paraan. Nagkanak ba sila? Oo. Yun ang panahon ng Diyos. So itong halimbawa na si Abraham, Sarah, sila nakapagintay, pero may panahon ng Diyos. At pinakikinggan tayo ng Diyos kung sumusunod din tayo sa ating kalooban niya. Sabi sa 1 Peter 3:7, husbands likewise dwell with them with understanding. Ito po ang dapat nating malaman. Ang mag-asawa, hindi sila kinakailangan maghiwalay. Kailangan sila magkasama. Yun ang sinasabi ng Biblia, di ba? Giving honor to the wife as to the weaker vessel, and being as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. Hindi mo gagawin yung kalooban ng Diyos sa pag-aasawa kanya. Hindi pakinggan ng iyong panalangin. So, kailangan tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. So, sabi ng Diyos, lahat ng tuhod ay luluhod sa ating Panginoong Jesucristo. Ba? Kailangan tayong humingi. Hindi automatic yun. Kailangan tayong humingi sa pamagitan ng ating panalangin. Alam ng Diyos ang mga bagay na kailangan natin. Pero kailangan pa rin tayo humingi. Umisa ito yung pagpapakilala ng ating pagpapakumbaba at pagpapakita na tayo maasa sa Diyos. Dito sa Matthew chapter 7:7-11. Humingi kayo at kayo bibigyan. Humalap kayo at kayo makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humingi, tumatanggap. Ang umahanap ay makakatagpo. At ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Mayroon bang tao sa inyo na kung humingi ng tinapay sa kanyang anak, ay ba ito bibigay? Wala. Wala siyempre. O kung humingi siya ng isda, ay bibigyan niya ito ng ahas? Hindi rin. Wala rin. Gano'n pa kasi mga magulang, ibibigay pa rin niya mabuti sa kanyang anak. Kung kayo nga na masasama, ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gano'n pa kaya ang inyong Ama nasa langit ang magbigay ng mabuting bagay sa mga humingi sa Kanya? Kailangan tayong humingi sa pamagitan ng panalangin. Kailangan tayong humingi bilang matuwid. Ibinasa natin sa 1 Peter 3:12. Ang mga mata ng Panginoon sa mga matuwid. Kung hindi tayo tapat, hindi rin tayo pakinggan ng Diyos. Kailangan tayong humingi ayon sa Kanyang kalooban. Binasa natin ngayon sa 1 John chapter 5:15. Kailangan tayong humingi na may pananampalataya, hindi tayo nag-aalinlangan. Dito sa James chapter 1:6-7, kailangan pag tayo nanalangin, pinakikita natin ng ating buong pagtitiwala sa Diyos na walang bahid ng anumang pagdududa. Basahin po natin. Sa James chapter 1:6-7. Dumidikit. Ito. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na inihipan at pinapatpad ng hangin. Sapagkat ang taong yun ay di dapat magakala siya itatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Huwag tayong nanalangin, humingi sa Diyos. Huwag tayong humingi na may pag-aalinlangan. Kailangan tayong humingi na may mapagpasalamat na puso. Pagka tayo
Yun ang problema sa mga tao ngayon, hindi sila marunong pasalamat. Pag tayo binigyan ng Diyos, anumang bagay na tinatamasa natin, kailangan tayo magpasalamat sa Diyos. Directly, indirectly, galing sa Diyos yun. Dahil lahat ng mga bagay nilalang ng Diyos. At meron din siya direct na gagawin para sa atin. Dito po sa Thessalonians 5:17. Ito po ang ating magbabasa. Manalangin kayo walang patid. Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyong kanya. Malagi tayo magpasalamat araw-araw. Pagtagising natin sa umaga, sa gitna ng araw, bago tayo matulog, pasalamat tayo. Dahil, number one, buhay ka pa. At sa lahat ng mga bagay na ating tinatamasa. At kung tayo humingi tayo ng mga bagay na definite. Isa na nalain ito, generic eh. Anong ibibigay siya ng Diyos kung generic ang panalangin mo? Sabi nga natin kanina, pag tayo nananalangin, para tayong anak na nananalangin sa ating Ama. Sinasabi natin kung ano gusto natin at kahilingan sa Kanya. Dito po sa Lucas, chapter 11 to 12. Basahin natin. Ito ang ating makikita. Meron ba sa inyong isang ama na kung humingi na ang kanyang anak ng isda, na ayasang bibigay sa halip na isda? O kung siya humingi ng itlog, bibigyan kaya ng alakdan? So sinasabi mo kung kailangan mo, di ba? Sa Diyos. At tayo po ay humingi sa otoridad ng ating Panginoon. Lahat ng kapamahalaan, lahat ng otoridad ay binigay sa Panginoon. So nananalangin tayo sa Diyos sa pamamagitan ng otoridad ng ating Panginoon. Actually, pwede tayong manalangin diretso sa Panginoon. Pero nananalangin tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ito ating mababasa. Ako hindi niyo pinili, ngunit kayo pinili ko. At itinalaga ko kayo upang kayo umayo at magbunga. At ang mga bunga niyong mapapanatili upang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay bibigay niya sa inyo. Kung tayo nananalangin sa pamagitan ng ating Panginoon. So, ang mensahe po natin, kailangan tayong manalangin. Ito'y bahagi ng buhay ng isang Kristiyano. Kung tayo maglalakbay, manalangin tayo. Para patubayan tayo ng Diyos at maiwas tayo sa namang panganib. Paghiga natin sa gabi, manalangin tayo sa Diyos, magpasalamat tayo, at hiningin natin na bigyan pa tayo ng karagdagan ng buhay sa kinabukasan. At humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. So ito po ang ating mensahe po sa mga kapong ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ibigay natin muli kay kapatid na Raul ang paumuna po sa panalangin, sa pagpapaawit.